Alright, so uh, discuss natin po yung sa inventory nitong system na ito. Okay, so meron tayo ditong setting. So for the encoding, it's very simple lang naman. So kung sanay na kayo mag-encode sa ibang system, madali naman siyang sundan. So let's say set a category, encode the items, yan, tapos name, category, price, then yung barcode. Dito naman po, yung barcode po dito, itatype nyo nga lang po siya. Yun po siya. Okay? Except gagamit tayo nung barcode scanner for this one. Okay? Ayan po. Yun lang naman po yung pinaka-difference kung sakali. Okay. So, ganyan. Then, accessories. Ganyan. Okay. Tapos, sa system natin na to, meron tayong tinatawag na basic inventory. Saka, yung standard inventory management. So, ang tuturo natin is yung standard inventory. So, nandito siya. So, yung inventory warehouse ay ito yung store, for example, or yung main branch, for example. Warehouse modify, so yung mga items na to, i-assign mo siya kung saan siya galing na warehouse. Okay? Or let's say, yun na yung pinaka-store. Ano na lang. Then, yung supplier, optional siya. Let's say, maglagay lang tayo ng kahit anong details ng supplier dyan. Then yung purchase inventory, for example, may bagong stock yung ano natin, yung store natin or branch natin. So pipili lang kayo dyan. Okay? So let's say pick all. Then lagyan natin siya ng mga check. Yan. Tapos dito, i-adjust mo yung quantity niya. Let's say dito is 20. Tapos dito yung price kung magkano yung purchase nyo po. Okay? So, let's say 100 lang muna for the sake of sample. Ayan. So, dito is, let's say 30. Tapos, 100 din. As nipple pad. Let's say dito is 50. Ay, sorry. Napindot ko. Ayan. Exit tuloy. Ayan. Sorry for the, nasa sa camera kasi ako nakatingin. Ayan. And then, ito po siya. Balikan natin. So, purchase inventory ulit. Pick all. Let's say 20, 100. 20, 100. Tapos ito ay, let's say, 20 din. Tapos 50. Yung t-shirt is, let's say, 10. Tapos 100. Tapos pag-check mo dyan, want to save, meron tayo ditong tinatawag na operation records. Ayan. So, naka-record po siya kung ano po yung klase ng mga inventory ang ginawa natin. So, dito naman po, yan po yung analyze inventory. So, let's say, meron tayong 100 pesos each, tapos 20 stocks, 7, ito yung ano, tapos ito yung puhunan niya. Okay? Tapos, dito naman sa adjust cost, kung gusto niyo pong baguhin yung costing niya, like tumaas yung presyo, pwede naman po. So, for this one, let's say, ang cost niya bigla is 110. Tapos dito is naging 105. Yan. Tapos dito naman sa okay, so sa accessories naman, adjust natin yung cost 105. Then ito naman for example 55. Yan. Tapos save natin. Yan. Success. So nag-adjust na yung mga costing niya, naka-save sa operational records. Ayan po. Then ito naman tayo sa adjust inventory. Dito naman po, let's say ito yung mga items, pick all lang natin, or kung ano man po yung mga i-adjust natin yung quantity or inventory. Yan. So dito naman po siya. So let's say at time 15. Tapos dito naman okay. Yan. Tapos yan. And then yan. Pansin nyo po nag-adjust yung inventory quantity natin. And then pati yung value niya, yung computation ng adjustment. So, sa operational records,
Naka-record din siya. And back natin. Then meron tayo ditong count inventory. Halimbawa, dito naman is yung pagka nag-audit kayo, tapos ito yung nabilang nyo, ito yung i-correct yung quantity. So dito naman po siya gagawin. Alright. And then, so back tayo. Try natin mag-transact. Ayan. For example, pindutin lang natin kung ilan yung pindot, yun din yung dami nung bibilhin. Ayan. And then press order. Then ito po yung binili niya. Then cash basis, for example, inabot niya is 4,000. Yan, automatic complete yung sukli. Then press pay. Ayan yung sukli. Pwede natin i-close agad or hintayin muna natin siya mag-print. Ayan. So nag-print na siya. Unitin natin, forward, ganyan. So ito po yung format niya. Alright? So ganyan po yung transaction receipt for cash basis. Then try naman natin mag-transact ng, let's say, GCash payment po. So, press order, payment, then click natin GCash dito, and then press pay. Ayan. So magpiprint din yan ng resibo. So hintay lang natin. Pag ano, i-adjust ko po yung settings niyan. Baka may mali lang ako sa settings. Kaya medyo delay. Pero Bluetooth kasi yan. Kaya may slight delay lang po siya for printing. Compare sa PC. Ayan po. Pero goods po yan, of course. Ayan. Tapos pwede natin siyang i-review sa, let's say, staff report. Ayan. Tapos may mga details dito na pwede nating enable. Kung gusto niyo, let's say, discount, item, yan, expenses, then save as staff report natin. Then ito po yung magiging shipped reports po nila. Ayan. Tapos pwede siya nagpiprint ng ganito. Ito yung mga items na nabenta during ship ng cashier natin. Ayan. So ganyan po siya. Then pwede siyang i-print. Okay? Tapos ayan. So search natin print. Ayan. So magpiprint po siya. Punitin natin. Then ayan po yung format. So mahaba lang po yung pangalan, so mag-overlap lang po siya dun sa resibo. Pero importante, may record naman tayo dito sa baba. Ayan po. Pag ATMM pwede, ano siya, sakto po yan. Ayan. Tapos dito naman, let's say company report. Ito, pwede din tayo pumili ng mga gusto nating makita na reports like category, amount, item, inventory, discount, staff, sales, then siya yung end of day report natin. Then ito yung itsura niya kapag ipiprint. So meron tayo ditong sales, meron tayong ito yung payments, sa kasunod discounts, then yung staff sales, ibig sabihin yan, ito yung mga benta ng bawat staff natin. So nagiging recorded din siya just in case na mag-assign tayo ng mga staff natin na gagamit ng POS. And then sa statistics naman is ito yung ina-average niya kung gaano kalaki yung benta natin on a daily basis yata to, parang ano. Pero optional naman yan. Category amount, ibig sabihin ito yung kung ilan pa yung stocks natin per category. Let's say 80%, 20%, 100%. Then meron din tayong category quantity, kung ilang percent pa, parang ganun yata. Yan yung ano yan. Then sa items naman, ito yung nabenta ng lahat-lahat. Okay? Tapos meron din dito na inventory. Ayan po. So kung mapapansin nyo po, yan po yung mga natira sa inventory natin. So pwede niya pong i-print yan at pwede niya siyang makita on the spot kung ilan yung mga natitira. So syempre, kailangan lang natin i-make sure na tama po yung pag-input natin ng mga inventory. Pero ganun pa man, kung magkamali man, at least may reference po tayo na pwedeng tignan. Diba? Yun po yung pinaka-importante. So ayan. So, ito po siya. And then, try po natin yan i-check sa end of day report naman. Okay. So, try muna natin i-print. Ayan. So, ayan po siya pagka-print. And actually, pwede din po siyang i-send sa inyo through email basta naka-online yung unit. So, ayan po siya. Pwedeng i-save sa Google Drive, pwedeng i-send sa email, etc. Pero kailangan online po yung unit na. Ayan.
So, try natin. Punta naman tayo sa perform end of day. And then, kung flat rate naman yung petty cash ninyo o panukli, pwede namang i-ignore na lang. And then, yung trial version, hindi pa kasi activated yung license nito dito. So, acknowledge muna natin. End of day report. Then, kamukha siya nung company report. Okay? Ayan po siya. Kamukha siya niyan. Tapos, minsan nagiging iba. Kasi, ito po on a daily basis or shift. Parang shifting po siya. Then, pwede din siyang i-print. Ayan. Tapos, ayan. Sorry po, nag-shutdown na yung unit. Nakalimutan ko yata ang i-charge. Ayan. Then, ayan po. So, ito po yung sample natin. Then, ayan. Yan po yung print out. So, if you have any questions after mapanood po ito, chat lang po sila. Alright? Salamat po.